Kamusta kayo mga kalapatids? Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobolo TV. Sa episode na ito, samahan ninyo ako bilang paghahanda pa rin natin sa nalalapit na Summer Derby Race. At kung nung nakaraang episode ay nakapag-force feathering na tayo, pinagbubunot na natin yung mga bagwis ng ating mga alaga. Kaya eto sila ngayon mga kalapatids, hindi sila makalipad. Nakakulong lang sila, nakabartolina hanggang sa tumubo yung kanilang mga pakpak. Ngayon naman sa episode na ito, eto ang gagawin natin. Magpupurga tayo at magpapaligo na rin sa ating mga alaga. Samahan niyo ako, pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pag hinihintay mo, mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Isang mabilisang pasada para sa mga kalapatids nating mga kanubi na nanonood. Ano nga ba yung ginagawa natin preparasyon bago tayo magpurga? Siyempre unang-una isi-set natin yung schedule kung kailan tayo magpupurga. At ngayon nga yung napili nating araw para purgahin sila. Pero importanteng tandaan na bago natin sila pupurgahin, kailangan i-fasting natin yung ating mga alaga. Ano ba yung fasting? Ito yung hindi natin sila pakakainin at hindi rin natin sila paiinumin. So ang schedule ng purga ko para sa aking mga alaga ay ngayong araw na to. So kahapon hindi ako nagpakain at hindi ako nagpatuka. So pinasting ko talaga sila. So itong mga ibon na to, gutom na yan mga kalapatids at uhaw na yan. Sa pagkakataong ito yung gagamitin natin mga kalapatids, water soluble. Ibig sabihin yan ay tinutunaw dito sa tubig. At yun yung ipapainom natin sa ating mga alaga. Minsan kasi gumagamit tayo ng capsule. So siguro pagka inulit natin yung pagpupurga sa kanila bago sila magsimula sa training sa track, ay capsule na yung gagamitin natin. Kadalasan nagbibigay tayo ng capsule, susubo natin sa ating mga alaga. Pero sa pagkakataong ito ang gusto kong gamitin para madamay na lahat ng ating ibon na nagtatambakan dito sa ating flyer slope at hindi na masyadong matrabaho. Pero ganun pa man, kapag kasi nagpupurga ako mga kalapatids, ay halimbawa nagpurga ako ngayon ng ibon. Alright? So uulitin ko yan after 2 weeks. Uulitin ko yan, magpupurga uli ako. At ang ginagamit kong pampurga ay ibang brand or ibang pampurga para hindi ma-immune yung kung sakasakaling may mga naiwang bulate dyan sa kanilang panloob na sistema, sa kanilang bituka, hindi kinaya ng gamot na binigay natin, yung unang pampurga. Maaari yung mga parasite na yun ay na-immune na dun sa epekto ng gamot, kaya nakasurvive sila. Kaya ibibigyan natin sila ng ibang brand ng pampurga. So ganun yung ginagawa ko para masigurado na talagang masaid or masawata lahat ng mga parasite or bulate na nandyan sa kanilang panloob na sistema. At dahil gutom na uhaw na itong ating mga alagang ito, naglagay na tayo ng tubig mga kalapatids at sasali na natin to dito. Kulay blue siya. Tatansyahin ko lang na kumulay siya. Okay. So hindi naman kailangan sobrang tapang. Alam nyo naman kasi meron namang dosage na nakalagay dito sa pakete. Pero konti lang naman yung ating mga ibon. At sayang naman kung susundin natin yung nandito sa pakete, masasayang lang. Alright? So tinatansya ko na lang. Basta kumulay na ganyan mga kalapatids, yung ganyang kulay, okay na sa akin yan. Tapos meron pang natira. So bukas magpupurga ulit tayo. 3 araw na dire-diretso yung binibigay ko. Then stop ko na. Okay? So hahaluin ko lang to mga kalapatids at sasali na natin. Samahan nyo pa ako. Ayan na mga kalapatids, bumubula-bula pa. Hinalo ko na yan. So sasali na natin dito sa ating patubigan. Ayan. Tinansya ko lang na mapupuno yung ating patubigan. Oh, ayan, tignan nyo. Nauna na si Jessie. Ayan mga kalapatids. Oh. Tignan nyo kung gaano sila kauhaw. Sige. Sige. Kumbaga yung gamot na nandyan sa tubig na yan, yung pampurga, pasok na pasok sa kanilang sistema. At dahil nga walang laman yung kanilang mga butchi, yung gamot na nandyan sa tubig ang talagang sasalubong sa mga bulate o parasite na nasa ating mga alaga. Okay? So maya-maya na ako magpapatuka mga kalapatids. Ngayon naman gagawa na ako nung paliguan nila. Samahan nyo pa ako. Alright mga kalapatids na kanubi, para sa inyong kalaman, gamit pa rin natin dito sa gagawin natin pagpapaligo ay etong wash out. Ito yung pang manok mga kalapatids, pero pwede ito sa mga alaga nating ibon. At mabisang mabisa ito pagtanggal ng kanilang mga kuto, lisa at kung ano pang mga parasite na nakasiksik
nakatira dyan sa kanilang mga balahibo. Bago ko nga pala simulan itong video na to mga kalapatids, ang ginawa ko muna ay pinagpahinga ko muna yung ating mga alaga ng halos 1 oras pagkatapos natin silang painumin ng pamburga kanina. So mukhang okay na tong bula na to mga kalapatids. Tara, simulan na natin. Okay mga kalapatids na kanubi, unahin muna natin tong ating mga alagang ibon na bagito. Ito yung mga naka green banded na ililipad natin sa susunod na race pagkatapos ng summer. NDR yata to kung di ako nagkakamali. Okay, so ayan, nilublob na natin yung buo nilang balahibo maliban lang dun sa kanilang ulo. Actually mayroong ano yung mga ibon natin, may mga butas yan or may mga tenga yan sa kanilang ulo na nakatago. So sitiyakin lang natin na hindi yun malalagyan mga kalapatid. So mula dun sa baba ng tenga pababa, buong katawan, ayan, ibababad natin yan. At siyempre yung mga ilalim ng pakpak, maraming kadalasang mga parasite dyan na nakasuksok, nakatago. Yan, gustong gusto ng mga parasite dyan kasi mainit dyan. So ibababad din natin yan. At medyo tingnan yung ginagawa ko, kinakampay-kampay ko pa, tinitiyak ko na masusok at mapepenetrate ng tubig na may gamot yung ilalim ng pakpak ng ating mga alaga. Para na sa ganun yung mga parasite na nandyan nakatira, yan, siguradong masasawat. At tingnan nyo mga kalapatids, inaalalayan ko ng kamay ko yung ulo ng ibon para pagka pumiglas ay hindi lulubog yung kanilang ulo dun sa tubig na may gamot. Kasi baka makainom pa yan, lalo na kung matapang yung gamot na inaano nyo, ginagamit nyo, baka makainom yung inyong mga alaga. Ayan, so hindi natin sinasakal yan mga kalapatids. No animals were harmed during the filming of this video. Yan ay alalay lang para pagka pumiglas yung ibon, hindi siya lulubog dahil inaalalayan natin yung kanyang ulo at hindi siya malalason dun sa gamot na nandyan sa may tubig. So yan, sunod na natin to mga kalapatids. Hindi ko napapakita yung pagpapaligo dun sa iba para makabilis tayo. Alright, samahan nyo pa ako. Alright mga kalapatids, eto na, nakaligo na lahat ng ating mga ibon dito sa ating flyer slope. Fresh na fresh yung mga yan. At hayaan na lang natin sila dyang magpatuyo. Samantala, yung mga breeders natin na nakapwesto sa cage na yan ay naririto rin mga kalapatids. Nilagay natin dito sila, sama sila, dahil bibigyan din natin ng panahon para linisin yung mga cages nila. Okay? So kanina mga kalapatids, habang pinapaliguan ko yung ating mga alaga, siyempre hinahawakan ko sila. Napansin ko nagtatabaan yung ilan sa ating mga ibon. Kasi nga binibigay natin sa kanila medyo may kargang protein dahil gusto nating mapabilis yung pagtubo ng kanilang mga pakpak, yung mga primaries nila para makahabol tayo sa liparan sa track. So napansin ko na nagtatabaan yung ating mga alaga. So ang gagawin natin sa susunod na episode ay ilalapat na natin yung diet nila kung saan doon natin sila sasanayin hanggang sa derby kung aabot yung ating mga alaga. So sa mga kanubi natin dyan na interesado sa ating mga gagawing pamamaraan, tutok lang kayo dito mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Paano mga kalapatids? Marami pa tayong nililinis dito, madumi pa. So hanggang sa muling pagkikita, paalam.